Change has come. Tuloy-tuloy nga itong pagbabago sa ating bansa, hindi lamang sa sektor ng trapiko, transportasyon man, krimen at sa hanay ng ating pamahalaan. Pero ang magandang balita, marami pang magbabago. Kaya naman bukas ay gaganapin itong unang State of the Nation Address o SONA ni President Rodrigo Duterte, kung saan ilalatag niya ang mga plataporma pa sa ating pamahalaan. Kaugnay po niya, nag-anunsyo po ng walang pasok. Yan po ay dito sa may bahagi nitong Quezon City para po yan makadalo naman yung mga estudyante at masubaybayan nila yung mga inaasahang paglalatag ng plataporma ng unang SONA nga dito po yan ni President Rodrigo Duterte na gaganapin sa may bahagi nitong Batasang Pambansa. At sa mga dadalo naman sa selebrasyon, narito po yung magiging lagay ng panahon. So bukas inaasahan naman natin itong maulap na kalangitan na may kasamang mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog. Huwag kalilimutan magdala ng payong dahil ayon sa pag-asa sa kabila po nitong mga pag-ulan, mayroon po tayong temperatura between 25 yan hanggang sa 32 degrees Celsius sa mga susunod na araw. Samantala po, kasado na nga itong National Science and Technology Week 2016. May temang One Science, One Nation. Magsisimula ito bukas, July 25 hanggang 29. At ayon po kay Department of Science and Technology Secretary Fortunato de la Peña, ito yung kauna-unahang pagkakataon na sabayang gaganapin ang selebrasyon hindi lamang dito sa atin sa Metro Manila, kundi maging sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Ayon pa sa ehensya, kabilang sa mga activities ngayong taon ang mga sumusunod. Unang-una po dito sa ating listahan, sa araw ng Miyerkules, gaganapin itong Disaster Summit. Pangungunahan po yan ng FIVOX, kung saan ang nasabing event ay gaganapin dito sa may FIVOX Auditorium. Yan po ay sa bahagi nitong Quezon City. Yan po ay ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kung kayo naman ay mahusay sa pagtataya ng panahon, bakit hindi kayo sumali dito sa idaraos na Weather Observation Contest? Yan po ay gaganapin naman sa Pag-asa Science Garden. Pagsapit po yan ng araw ng Huwebes, alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kung kayo naman ay mahusay gumuhit, bakit hindi yan gamitin at lumahok dito sa gaganaping poster making contest? Yan naman po ay sa Philippine Science High School, July 29 sa temang One Science, One Disaster Resilient Nation. At ito naman sa mga mananalo, same venue gaganapin itong nasabing awarding sa kaparehong petsa. At samantala naman ang Pilipinas patuloy sa pagsulong patungo sa pag-unlad, lalong-lalo na sa sektor ng negosyo at pamumuhunan. Kaugnay niyan, ginaganap ngayon itong Eureka Forum na pinangungunahan ng largest e-commerce circuit sa bansa. Layong isulong ang sustainable at innovative business models, yan po ay sa sektor ng e-commerce. Ginaganap nga itong forum sa SMX Convention Center, yan po ay sa SM Lanang sa Davao City. At eto nga sa ating mga, yan po ay gaganapin nga dito sa may bahagi nito nga SM Lanang Premier. Yan po ay sa may Davao City, Davao del Sur. Yan po ay pagsapit ng alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Nagsimula po yan noong July 23 at inaasahang magpapatuloy hanggang ngayong araw ng Lunes. At sa atin naman po mga participants mula sa iba't ibang bahagi ng bansa, narito po yung ating inaasahang panahon ngayong araw. Dito po sa may bahagi pa rin ng Davao City, good news naman dahil makikiayon sa inyo ang panahon. Gayunman may tsansa pa rin ng mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog at mayroon po tayong temperatura sa pagitan niya ng 25 at posible lamang umabot sa 33 degrees Celsius. At bukas naman inaasahan po natin itong same weather condition, subalit yung temperatura bahagya po yung mas mataas, 25 hanggang sa 34 degrees Celsius. Nariyan pa rin yung chance ng mga pag-ulan, katulad po yan ng mararanasang panahon sa nasabing bahagi ng Pilipinas ngayong araw. At siksik nga sa activities itong iba't ibang bahagi ng ating bansa, kaugnay ng mga selebrasyon. Gayunman na rin po yung mga tsansa ng pag-ulan, kaya naman narito yung mga bagay na dapat lagi ninyong dala sa inyong paglabas ng inyong mga tahanan.
Mga dapat dalhin ngayong panahon ng tag-ulan. Laging magbitbit ng payong at raincoat. Magsuot ng waterproof na bota upang maproteksyonan ng paa sa baha. Magdala ng towel bilang pamunas kapag nabasa ng ulan. Mahalaga ang first aid kit para maibsan ang karamdaman o maiwasan ang mas grabeng pinsalang dulot ng aksidente. Tandaan na tuwing panahon ng tag-ulan, iba yung pag-iingat ang kailangan.